Kabanatuan masikip na ngayon na naman Sa tingin ko, in another 10 years baka sumikip na ng sumikip. Kaya yung flyover na yun, nakaabang. Nakaabang na po. Yung pong Nakaabang mga kalsada natin, nakaabang na din po. Aking tansya rin, hindi lang yan ang flyover na mangyayari. Simula pa lang po. Baka wala na tayong lahat, wala na si Congressman Jay, may mga Skyway. skyway na yan. Mm. Kasi ganyan lang naman yung Maynila, hindi ba? Yes. Opo. Congressman Jay. Natulog na. Nakatulog yata si Congressman Jay. Doc ninyo. Attorney Edwin. Dudugtungan ko lang yung sinabi ni Attorney Villar kanina na sabi nga ni Attorney Villar, kailangan merong ebidensya. At yung ebidensya ay yun yung bagay na nakikita mo, na hawakan mo, na amoy mo. Yung pumapasok do sa yung senses, di ba? Yung sight, smell, hearing, Feeling. feeling. Ngayon, kung yung ebidensya mo sinasabi, sa kwento-kwento lang, di ba? Ikinukwento mo lang na ganito ginawa mo, ganito, ganun ang ginawa mo. Mahirap yan. Mahirap po yun. Kasi hanggang kwento lang kapag wala kang ipipresentang ebidensya. So, ito pong Vergara administration, kung tutuusin, hindi naman po makwento sila Kong Jay at sila Mayora Maike. Hindi hearsay. Hindi hearsay. Ang nakikita po natin, picture, video, nadadaanan natin nung panahon na tayo ay medyo na bibira, pinakakain pa nga sa atin. Gusto pa tikman din natin yung simento. So, yun po yung kaibahan nung kwento-kwento at saka nung sinasabi ni Atty. Villar na merong autoptic, yung termino? Autoptic preference. Autoptic preference. Akala ko kanina parang LBM yun Kung may mga abogadong nakikinig ngayon, alam mo, yung teacher ko, professor ko sa evidence, si Judge Cecilio Vicoco, yun siya ang sa kanya ko narinig yun Apo. Yung wording na yan, na that is addressed to the real senses of the court, di ba? Apo. So, ang nagkukwento sa atin, yung mga proyekto. Tama po. Yung proyekto mismo ang gumagawa ng kwento. Attorney Perez, ang talagang very excited ako. Ito siguro, hindi naman chismis. Nadinig ko sa city engineering talaga na malapit na umpisan ni Mayora Maika, yung pag-iilaw ng ating mahalagang karsada sa Kabanatuan. Na which I think, bilang mamamayan ng Kabanatuan, karapat-dapat lang na ilawan na yung magagandang karsada natin kasi medyo madidilim na. Kung madadaan ka sa Cesar Vergara Bridge, madilim na yung Doc Gio. Yes po. Sa Emilio, madilim. At nakatutuwa at alam ko, kung nakikinig si Mayora Maika ngayon, nanonood sa atin, alam ko, nararamdaman ko na yung proyekto na yan itutuloy niya yung ilawan niyang Kabanatuan. At ang Kabanatuan ay gaganda at magiging safe sa gabi. In fact, ang totoo nun, in fact, yung Maharlika Bridge ay inuumpisa na hanggang Rusa Kalibambangan ay lagyan na ng mga street lights. At ito ay galing sa pondo ni Ria na minana ko. At sabi ko nga, siguraduhin na yung paglalagay ng solar lights, ilagay talaga sa ayos bago bigyan ng permiso yung contractor ng public works and highways na talagang gawin niya. Dahil inuumpisa na Arnold, alam ba yun? Yung Maharlika to Kalibambangan. Opo, at sa katunayan nga po, marami na po silang mga street light din na nailagay. Dito po sa Kabayanan, halos itong highway hanggang dito po sa may papasok dito sa gawing City Hall yan. Kalibambangan. Kalibambangan hanggang doon. Punta doon. Nakapag-start na po sila.
At kapansin-pansin po yan dahil talagang pagka napailo po yan, masyadong maliwanag dahil ansisisin po ng mga ginawa nilang pagitan doon sa street light na ginagawa ngayon. Arnold, DPWH Arnold, City. hanggang saan aabot yon? Hanggang saan yung proyekto ni Mayorang yon at saka ni Congressman? Actually, Attorney Villar, hindi ako po, aware doon sa ano kasi yan, DPWH project at hindi naman nakapaloob pa yun sa city government na ginagawa natin kasalukuyan dahil wala pa tayo doon sa kay Ma'am Maika na sa program pa lang. Itong mga nasimula na ito yung nasimula na kay Ma'am Ria pa na tinutuloy ngayon ni Congressman na J. Vergara. So yan yata abot hanggang sa kabuuan ng Maharlika Highway. So yung kahabaan na yan, mula doon sa boundary natin. Buhat sa Santa Rosa yan hanggang sa Kalibambangan. Kaya liliwanag na yun. At siyempre, ayaw naman mauli ni Maika at tuloy-tuloy yan doon sa Dalawang Vergara Highway. Yan ang katotohanan doon. Congressman Jay, so ibig sabihin po, marami pa po bang mga proyekto si Congresswoman Ria na hindi pa po natapos? Yes, because yung buong 2025 projects ay hindi na niya abutan lahat pero sa kanyang pamamahala doon niya isinapit niya noong 2024 yon para sa General Appropriations Act o budget ng 2025 na ngayon lamang ginagawa. At yung iba, meron kasing for early release, may for late release. And siyempre, nabutan tayo nung tinatawag natin election ban. Election ban, tama po. Kaya kailangan hindi mo na maibid yun. At naibid na finally. And makikita nung kabanatuan yung ganda. Kaya nga sabi ko, the contractor must first submit to the LGU kung paano yung sistema at yung pagitan ng mga street light para makita natin kung talagang ito gaganda yung ating kalye. Yun ang aking sinasabi. Kung talagang liliwanag yung kalye natin kasi may mga lugar na ang pagitan ng poste ng Celcor 40 metros. Paano kung maliit na street light lang ang ilalagay nila ron? Paano liliwanag yun? Di ba? Kung yung capacity ng street light hindi masyadong maayos, paano mapapaliwanag talaga? So, gagawin mo na rin lamang. Gawin mo na ng paayos. Maayos. Yan ang punto ron. Maayos at pulido. At Maayos, pulido, at kasiyasiya